Martin Romualdez mukhang nabukya sa pinagyayaw-yaw niya netong nakaraan. Tingin ng karamihan ay isang pagbabanta yan dito sa inilabas na pahayag ng isang magaling na abogado. Nako, Tambi, makinig ka. Ito po, inihayag ni Atty. Mark Tolentino sa kanyang Facebook post ngayong Martes, Agosto 5 na hindi basta-basta nai-impeach ang mga maestrado ng Korte Suprema. Tamba, hindi daw basta-basta nai-impeach ha. Dahil lang sa kanilang ruling. Sa ilalim ng Article 10 Section 2 ng 1987 Constitution, maaari lamang ma-impeach ang mga maestrado sa grounds na culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, ibang high crimes, at betrayal of public trust. Sinabi pa niya na ang Korte Suprema ay dapat malayang i-interpret ang konstitusyon ng walang takot at ang pagbabanta sa mga maestrado gamit ang impeachment is tantamount to undermining the rule of law. To disagree with a ruling is everyone's right, but to weaponize impeachment against the very institution sworn to uphold the Constitution is a threat to democracy itself. Yan, ayon po yan, isang magaling na abogado na si Mark Tolentino. Tama ba ako sa pangalan niya? Attorney Mark Tolentino. Ito bang si Tamba abogado ba to? Nagtatanong lang nga, malay mo nag-aaral bilang abogado to na hindi natin alam. Malay mo expert sa batas to na hindi natin alam. Kaya meron siyang pagbabantang. Ewan ko lang kung ano yung datingan nyo, para sa inyo kung ano yung dating sa sinasabi niya. Pero tingin ng karamihan, pananakot o banta ito sa mga Supreme Court Justices matapos po magdesisyon na unconstitutional nga po ang impeachment complaint kay VP Sara Duterte. At ang boto, unanimous pa. Ibig sabihin lang yan, talagang nakita po nila lahat na may paglabag yung pamamaraan. Yun lang naman yung pinagtalunan dyan eh. Yung proseso ng articles of impeachment kay VP Sara Duterte. Kaya hindi po pumasa. Pero bakit pilit pa rin nila? Ha? Atat lang ba? Ha? May chance pa naman. Meron pa namang sa February daw ay pwede pang mag-file ulit ng impeachment complaint kay VP Sara. May oras pa naman para ireklamo si VP Sara bago mag-2028. Bakit pilit pa rin nila itong ipupush? Anong meron? Dahil ba yung iba ay atat na ma-impeach si VP Sara? O baka may gustong pumalit kay VP Sara na gustong maging vice president na hindi naman binoto ng taong bayan? Gusto yung posisyon ay siya yung makaupo dyan? Yan lang po ay ating mga katanungan. Baka merong gustong umupo. Sino nga ba ang gustong maging vice president dyan? Dito sa sinabi po kasi ni Speaker Martin Romualdez dyan sa Supreme Court Justices, ang tanong po dito, maapektuhan ba ang desisyon? Kaya ba nilang panindigan yung nauna nilang desisyon na unconstitutional, yung impeachment complaint kay VP Sara Duterte? Yan po ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw o kailan sila maglabas ng desisyon dito sa tungkol sa impeachment na to. Hindi, di ba? Pero ang komento po ng mga netizen po tungkol po dito, sabi ni Simon, dapat Romualdez ang alisin ng SC. Nako, pwede. Sabi ni Wendell Jan Mauricio, si Martin naman sigurado ang nasusunod. Kung ano ang gusto niya, kailangan masunod. AJ Pereña, sabi ni AJ Pereña, at paano ma-impeach ang SC Justices? Magkakampi ang SC at Senate kasi pareho ang opinion nila. Si Tamba lang, Congress lang naman ang gigil kasi may ambisyon si Speaker. Uy, ano bang ambisyon ni Speaker? Ano bang gusto niyang mangyari? Ano ba yung ambisyon niya? Sabi ni Roy Kalinawan, respect the rule of just law. We have to respect the SC decision. Period. Karamihan naman, at least karamihan ng mga senador ay gustong respetuhin po yung desisyon ng Supreme Court. Yun nga lang, itong si Speaker ay sabagay karapatan naman nila yan. Pero magkaalaman kung sino talaga ang mananaig, kasamaan o kabutihan. Pero nakakatakot yung sinabi niya na impeachable naman kayo. Ano kaya yung naging saloobin po ng mga Supreme Court Justices ngayon? Matapos sabihin po ini Speaker yung ganun na impeachable naman kayo. Impeachable kayo. Impeachable kayo. Naku po. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.